Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Mga kababayan ko, grabe, sobrang init pa rin. Ang tip po lang sa inyo, mga anak nyo, mga kapatid nyo, kamag-anak, huwag kayong lalabas mga bandang 10 ng umaga hanggang 4. Kasi 4 PM medyo okay na. Mainit pa rin pero hindi na masyado mainit. Sobra talaga. Dito sa Quezon City, umabot po ng 46 degrees po. Init, no? 46 degrees po mga kababayan ko. Tapos, ang pag-uusapan natin tungkol sa may isog nangyari sa Bulacan na kay hindik-hindik. Muntinlupa isang araw, yung linggo. Linggo ba o tama? Kahapon yun. No. Martes ngayon, yung nakalang araw, yung past few days. 49 degrees. Marikina, 48. Parañaque, 47 degrees. QC, 47. Nabotas, 47 degrees yung mga kababayan ko. Kaya medyo kaya tayo, kung sino man yung mga nag-aircon dyan, okay lang yun medyo tumaas ang bill natin. Ganun talaga Pag di ka ng aircon baka mag-collapse ka sa sobrang init. Iba kasi, mahal ang kuryente ko. Kunyari, 8,000 ang nyo. Yung dati binabayaran nyo na kuryente, naging 10,000. Pwede na rin yun. Anong gusto nyo? 10,000 o 100,000 na hospital bill? Diba? Ito. Punta na tayo dun sa nangyari. Today is Tuesday. Yung linggo dapat magkakaroon ng maisog rally sa may Bustos, Bulacan ba yung mga kababayan ko. Medyo ang daming mga karituhan mga kababayan ko. Yung organizer naman talagang dumaan sila sa proseso mga titos mga titas. Dumaan sila. Kasi yung venue hindi siya government facilities. Private owned po yun mga kababayan ko. So anong nangyari, kumuha sila ng mga permits, nagpaalam yung mga organizer sa may-ari na pumayag naman yung una last week pa yung nag-process sila na doon gaganapin sa isang malaking loop, malaki siguro mga 1 hectare yon or what, more than siguro sa Bulacan. Ang nangyari parang yung may-ari ng loteng yun, nagbago. May humarap na isang abogado daw niya na hindi raw pwede nang gamitin ng venue mga kababayan ko. Kasi, sinabi ng may-ari doon sa mga organizer, ginipit siya mga kababayan ko ng government ng Bulacan mga kababayan ko. Particular yung Mayor Puron sa Bustos. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt na talaga ba na ginipit yung isang congresswoman doon na wag daw payagan, at saka yung gobernador. Sino pa gobernador ng si Dan Fernandez ba yon? Si Scorpionite? Naku Dan, ewan ko na lang sa iyo. At ang pinagbibintangan nila sino ba yung chain of command? May mga pulis doon kasi binabantayan nyo. Walang pinapasok mga kababayan ko kasi ang nangyari na lang, magandang ginawa ni dating Pangulong Duterte na kinancel na lang. Kasi medyo baka magkaroon ng sakitan pa yan ang leader mga kababayan ko, tama. Ang problema mga kababayan ko, sinasabi ng mga loyalista, mga Marcos loyalist, hindi ako Marcos loyalist, na kukunti lang daw sila. Kung kukunti sila, bakit natatakot kayo? Iilan lang daw. Yung mga, sandali lang po puputulin natin Tuloy na natin. May pumasok yung commander ko. Ayun mga kababayan ko, parang asan dito yung freedom of speech? Asan dito yung freedom of assemble mga kababayan ko? Violate ng gobyerno ng Bulacan ang Bill of Rights yung mga tao doon mga kababayan ko. Violate po mga kababayan ko. Bakit? Ano ba kinakatakot nyo? Magpapahayag lang naman ng damdamin yung mga tao sa Bustos, Bulacan. Tapos pipigilan nyo.
Ano to mga kababayan ko? Martial law ba to? Pangulong Marcos, may kinalaman ka ba rito? Nagtatanong lang po ako. PNP chief. Alam mo, nakalimutan ko pangalan ng PNP chief natin. Kasi parang, ginigipit na eh. Eh, yung may-ari ng lote kasi, parang pumirma siya na pinapayagan. And then, yung mga ilang araw na, yung linggo, pumirma siya na hindi na raw papayagan. Kasi under duress siya. O, parang tinatakot o nagigipit mga kababayan ko. Kaya ganoon nangyari. Panginoon ko naman. Alam nyo mga kababayan ko, nagsisisi ba ako na binoto ko si Marcos? Maybe. Pero may 4 na taon pa siya mga kababayan ko para magbago. Pero mukhang huli na ang lahat eh. Itong araw na to na Martes, may hearing about sa isang PDEA agent. I-discuss po natin yan or ibablog ko yan sa premiere ko sa Webes na lang po. Ayokong pangunahan nyo kasi medyo delikado. Ang pangalan po ng PDEA agent is Jonathan Morales. Devastating ba itong mangyayaring hearing? Di ba? Hindi ko muna yan. Ang tuon natin ng pansin yung nangyaring cancellation ng Maisog Rally dyan sa may Bustos, Bulacan. Dapat siguro pinayagan na yan eh. Ang problema raw, ang kaso, di umano'y galing daw sa Malacanang. Totoo ba yun? Pwede naman si Gobernador Fernando na magbigay ng permit dyan although it's only it's a private place, kailangan may proseso rin yan. Dadaan din, may permit para ma-secure yung area. Yung mga local governments doon, mga local police doon, para bantayan yung mga nagrally doon, para baka may gawin hindi maganda nga eh. Ang problema, pinigilan sila. Ang ginawa nila rin Pangulong Duterte, dating Pangulo, kinansel lang para walang gulo. Nag-press conference sa isang araw. Grabe. Naawa rin ako kay Pangulong Marcos na. Pero Pangulong Marcos, nako, sana matapos yung term mo. Pero sa darating na hearing sa itong Martes na to, nangyari umaga atay o hapon. Ewan ko lang kung ano sinabi ng Morales na yan. Kaya hihimayin muna natin mga kababayan ko. Sana naman po yung mga local governments dyan, huwag naman kayo magpasindak. Galing sa Malacanang daw. Bakit wala ba kayong mga utak? May Bill of Rights po tayo. Karapatan, ibig sabihin ho nun. Huwag kayong matatakot. Binoto kayo ng taong bayan para silbihan nyo. Pinagsisilbihan nyo yung taga yung taga Malacanang eh. Binoto rin namin siya. Pero basta. Alam niyo bang kantang My Way? And now, sorry basta po, tingnan natin kung ano magiging ididimanda raw yung yung mga local governments sa Bulacan, sa Bustos, and then I guess allegedly pati daw yung may-ari ididimanda kasi nagkaroon ng pirmahan and then suddenly yung Sunday binarikadahan yung venue. Hindi pwede, may isang lawyer na pumunta ro na hindi rin pumapayag ang may-ari. Yun? Talagang ginipit yung mga Maisog Rally, mga babayang. Ewan ko ba? Yung panahon naman ni Pangulong Duterte, pinapayagan naman kahit saan mag-rally yan, di ba? Freedom to assemble, pwede yun. Free speech, free expression. Pinapabayaan niya. Bakit itong panahon ni Pangulong BBM? Anong petsa na Pangulong Marcos? Sige. And now, shout out muna tayo mga kababayan ko. Ang isa shout out natin ay si init, grabe. Sa ngayon na to, wala kaming internet. Naman to, nire-record lang naman. Sana gabi, Lunes ngayon para bukas to mga kababayan ko, Martes nga. Ay nako. Ang shoutout natin ay sino ba pwedeng isa-shoutout? Si Koy. Hindi ko na siya Nape-first honor. Si Angel Mix Vlogs, mga kababayan ko. Si Ate Ruby Vlog. Cherry Papi's Adventure. Oxy Stab, Sinjin Vlog Official.
Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, Coach MB26, Mamarin Official, Amlena Vlogs, Tess Sabala Official, Simply Grace Inaanak, Nanay Eva TV, Juban de Motorista, Di Papaya, Di Buko, Di Dorian, Di Avocado, Di Melon, Di Pakwan, Principal King, Mayang Vlogs, Chabs de la Cruz, May Bunso, The Latina Page, Eldon SK Vlog, Reps SK Jamming Vlogs, Air Purple, Junito Marinado, si Akisha Pabia, Myra T. Sanchez, Kapitek TV, Remy Perolino, Tony Marsan, ayos lang, Diesel Easy Mix, MJ Mix Vlogs, sino ba to? Si Mami ni Raj, and then si Lovely Mood Forever, Arlene Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Mami ni Raj, okay na, Unison Bertis Tandem, Baby Yashi, Malus TV, Food Trip Ranger Adventure, Guapo Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angelina Organson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neris Channel, Evelyn Orase, Evelyn Official, sino ba to? Marlus Official Vlog, Ate Isabel, Tess Padulina, Nina Laresma Lorsano, Marites Co, Codius TV, Angie of San Francisco, Perdi Albino, Kabaternaga, Crossword Adventure, sino ba to? Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, Choice Lumawig, Tita Pearl, and Boss Anin, Girly Mersa, Casey, Banana, Baby Abby, and then Sarah Vlog, JC is over, Glendy Anwell, Mother Earth, Jan Carol Vlog, sino pa ba? Si Bet Pilapil, Itcher Vlog, Maricel Vlog, Andini Gymnastic, Anthony and LB Ay Rosso, Kapango Vlog, Kaligatan TV, mga kababayan ko. Ano na? Pangulo Marcos. Ano ba score natin ngayon? Ituloy nyo lang yung maisog rally na yung mga kababayan ko para mabulabog ang Malacanang mga babayan ko. Medyo ano na para bumabalik tayo sa, alam nyo na, pero hindi mangyayari yan. Kasi may the end is near na Yun ang sabi. May kanta si Attorney Glenn, Chong Si Attorney Glenn Chong, yung My Way nga. Sana, Pangulong Marcos, may 4 years ka pa? Kaya ba? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po sa sobrang init pa rin. May Mayo pa. Hindi. Mayo ata uulan na Salamat po, ingat. Bye.